si retired Justice Antonio Carpio, si Batong Bakal na profesor sa UP, satsat ng satsat sa ating media. Mr. Chair, Oh. may I interject? I am not yet finished, Mr. Chair. I will request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I want to finish interject. my statement. If I may follow Just to upon finish the my statement, immediate- Bastos talaga tong si Risa Hontiveros. Patapusin mo, madam! Nako, matindi ho ito mga kababayan. Napanood nyo naman ho yung ating intro. Pagkatapos yung sinalansan itong si Senator Rodante Marcoleta, itong si Ping Lacson Boytago, ang isusunod ho niya, itong si Lisa Lucaret. Binalagbag ho nitong si Senator Rodante Marcoleta, itong si Risa Hontiveros dyan sa Commission on Appointment kahapon. Ayun na nga, dito sa video na to, pag-usapan ho natin itong napakagandang alok ng bansa Singapore sa mga Southeast Asian national na na-stranded dyan sa Middle East. Ito kasi yan mga kababayan, habang ang ating presidenteng bangag na hindi natin maalaman kung sinto-sinto nasa tamang katinoan, inoferan ibinida, ipinagmayabang, pinagmalaki yung libreng tawag daw para sa ating mga kababayang OFW dyan sa gitna silangan. Itong bansa Singapore, ito talagang presidente natin. Kung merong makarinig na ibang world leader dito, baka sapukin ito di ba? Anong libreng tawag? Merong Viber, merong WhatsApp, merong Facebook. Di ba? Merong Signal, meron lahat ng ganyan. Di ba? Sir, meron lang akong gera. Pero di ko sinabi na walang internet. May gera lang pero merong internet, sir Merong internet. Merong internet sa gitnang silangan. Di ba nga, nakakapag-post sila kung paano sila tratuhin ng mga embahada dyan sa mga bansa sa gitnang silangan. Nakita niyo ho yun? Merong internet. Nakakapag-post sila. Wag ko kayo tanga. Di ba? Yung para bang nagkaroon ng internet blackout sa Middle East. Para sinto-sinto ko talaga. Anak ng to ko. Kung anak ko talaga to, presidente anak ko to, sisipain ko to, hindi ko na babatukan. Anak ng Petrang Garapata, Brad. Nakapag-post nga sila kung paano sila winalanghiya noong isa sa mga embahada diyan sa Middle East. Ibig sabihin meron silang internet. Hindi internet ibig sabihin makakatawag sila kung may internet sila. So hindi yun ang kailangan nila. Ang kailangan nila, yung makabuluhang tulong na galing sa pamahalaan. Ang gusto nila umuwi dahil nga gulo doon. Ay, pinanood po natin yung mga world news. Kagabi talagang matindi ho yung mga kaganapan sa lugar na yan at hindi ho natin nakikita na matatapos ang kaguluhan anumang oras mula ngayon. Kaya kung maaari sa mga kababayan, alam ko maraming nanonood dito na nasa Dubai, na mag-ingat po kayo mga kababayan. Napakatindi ho ng inyong mga pinagdadaanan ngayong mga panahon na to. Ano nga nakasaalang-alang ho dito yung buhay na ng mga kababayan nating mga OFW. Karamihan ho kasi dyan OFW ang Singapore, ano ba yan? Big time ho yan. Diba? Ang nila, ang mga mamamayan nila talagang hindi ho nagpupunta dyan para ang tawag doon, mamasukan, diba? Nagpupunta ho sila dyan para magnegosyo, mamasyal. Yan ang pinupuntahan nila. Ano sabi na Singapore? Singapore is offering to fly home Filipino and other Southeast Asian national as it deploy military aircraft to repatriate Singaporean who wants to leave the Middle East. Putol ho The Middle East siguro yan. Diba? O the Gulf State o kung ano man yan. Ang malupito dito mga kababayan, habang ang ating presidente ibinibida yung libreng tawag na para bang walang internet doon, na para bang hindi sila nakakapag-post, na para bang tumatawag sila sa phone number ng mga mahal nila sa buhay, na para bang nagrereklamo yung mga mahal nila sa buhay at sinasabi na hindi na nagpaparamdam yung aming mga mahal sa buhay dyan sa Middle East. Nagbigay ho ng libreng tawag, palakpakan natin. Ng Petrang Garapata. Lakas ng tama mo, Brad. Ano ba meron? Palapakan natin. Maraming salamat.
Ngayon pa lang ha, ngayon pa lang. Maraming salamat sa Singaporean government. Diyan sa ina-aalok yung tulong na yan sa mga Southeast Asian nationals. Palakpakan na yan ang ASEAN, di ba? Yan ang ASEAN, palakpakan natin ang ASEAN. Oh, yan yun eh. Oh, di ba? Ay, kasali mo sa ASEAN ng Singapore. Oh, hindi man. Yan ang Singapore. Yan ang Singapore. Diba? Yan ang mga kapitbahay natin dito. Ang Amerika, anong gusto nilang mangyari? Anong gusto nilang mangyari? Oh, base militar. Oh, ano sabi ng Amerika sa Spain? Oh, Spain, sabi ng Amerika, Spain, paggamit naman ako ng inyong mga landingan na mga airspace, mga airport, paggamit ako. Sabi ng Spain, ayaw namin. Anong ginawa ng Amerika? Sanction! Kaya nakikita ko na eh. Kung sakaling magkagulo dyan sa Taiwan, pagka tumanggi tayo sa Amerika, anak na to ko, baka... Yeah, diba? Ganyan ang Amerika. Pagka wala kang pakinabang, basura ka sa kanila. Walang yan. O, di ba to tayo? Oh. Ayan. O. Quiz ho tayo mga kababayan. Quiz ho muna tayo. Magkuquiz tayo ha. Tingnan natin kung sino makakakuha ng tamang sagot. Sino? Yan. Sino itong isang senador na noong 18th Congress, sinabi niya, ang nakikita niyang pinaka-perfect na maging presidente si Sara Duterte. Answer number 1, Rodante Marcoleta. Answer number 2, ay mali. Letter A, Rodante Marcoleta. Letter B, Ping Lacson. Oh, piliin nyo na ho dyan sa baba. Ayun na nga mga kababayan, dito naman ho sa bahagi ng video natin na to. Hindi pa tapos ang makbakan, syempre. Di ba? Yan ang Senator Dante Marcoleta. Sen, wag kang magpatalo. Kaming bahala sa social media. Kung binabalahura ka nila sa mainstream media, kaya natin to. Wawa Sen Dante, kinukuyog siya ng mainstream media. Sen Dante, kaming bahala sa iyo. Ito. May cover up. Marcoleta hits Lacson. Force shielding. Some politicos in flood control probe. Yan, sinasabi ko. Di ba? Banatan mo, Sen. May cover up talaga. Nakalantokuan. Tagal na namin naghihintay ng hearing. Di pa rin tayo nag-hearing. Pero kung ikaw ang Blue Ribbon Chairperson, tapos na usapan na to. Nag-move on na tayo. Kaso hindi tayo maka-move on. Di natin alam kung sino hinihintay nitong si Ping Lacson Bultago. Natatakot siya baka magtago yung mga kasama niya, mga kaibigan niya. Baka gayahin siya eh. Anyway, punta na ako tayo kay Senator Rodante Marcoleta dyan sa Commission on Appointment. Game. General, sir. Oh, si Joboy Aquino. Joboy! Ask about the West Philippine Sea. Nako, yan na yun. You just mentioned that you are obliged to protect our maritime rights. Did I hear you right, General? Pinipinta ho kasi ng mainstream media ngayon dito sa ating Rodante Marcoleta. Vice President. Yeah, Vice President. Hintayin natin si VP Sara. Huwag tayong bida-bida. Mahirap maging bida-bida. Mahirap maging bida-bida. Ayan natin si VP Sara na siya mauna kung sino ang gusto niya, ano ang plano niya. Basta tayo sigurado, nagdeklara siya presidente natin. Ha? Kung ito gawin niyang vice president, di palakpakan tayo. Yan ang pinakaabangan ng lahat na gawing vice president ni Sara, VP Sara, itong si Senator Rodante Marcoleta. Siguro itong si VP nakikita niya sarili niya dito kay Sen Marcoleta. Bugbog sarado ka rin sa social media. Nakikita ko sarili ko sa'yo. Gigil na gigil sila sa'yo. Nagtatanggol lang sa'yo ang mga si PH Update, mga banateros, mga sa social media. Ramdam kita. Sabi siguro. Yun na, Sen. Banata mo na. Balagbagin mo na yan. Nakananto ka, oo. Ba? Oo, nangyari. Nangyari dyan. Mr. Chair, Your Honor. Ayun na yun. Were you brief as to the extent of our West Philippine Sea? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Per our mandate in the AFP, we assert our rights to protect the rights of to protect our rights in the WPS
And in the Philippine Army, our primary concern is to protect the community and to secure the land, Your Honor. Yes, General, I believe you. That is your mandate. You have to protect our maritime rights. I'm asking you, do you have an idea as to the extent of our maritime rights as regards the West Philippine Sea? Hanggang saan po yung ating maritime rights if we speak about the West Philippine Sea? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. To my knowledge, our maritime rights is based on the decision of the 2016 arbitral ruling and based on international order, Your Honor. So based on the international order and the maritime or the arbitral ruling of 2016, what does it say? Hanggang saan po? General, simple po yung tanong. Ang hangganan lang po tinatanong ko. So, sinasabi po ninyo, international order or the arbitral tribunal, ano pong sinabi niya kung saan ang hangganan ng ating West Philippine Sea? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. With regards to the extent of our rights, to my knowledge, it is we have to practice or we have to assert our rights up to 200 nautical miles as part of our EEC, Your Honor, as well as to maintain our territorial integrity, Your Honor. Mr. Chair, ang tinatang ko po ay hanggang saan ang extent ng ating West Philippine Sea sapagkat tama naman po na kailangan ipagtanggol po natin ito. Wala pong debate doon, General. Wala pong makakaiwas doon sa pananagutan. Ipagtanggol po natin ang saganang atin. Yan. Kaya nga po natin tinawag na West Philippine Sea. Hindi ko po tinatanong sa inyo yung 200 nautical miles. Kasi po yun ay tumutukoy lamang doon sa exclusive economic zone. Ang ibig po ba niyong sabihin, General, yung exclusive Ako naiintindihan ko si Bing Lacson na yung Chinese narrative, pinagtatanggol ang China, yun ang pinakamabenta eh. Pero pagdating sa argumento, talo siya dito sa mama na to. Yun ang pinaka-iga nga mainit sa social media, madaling pick upin ng mainstream media. Naiintindihan ko yung estratehiyang ginagawa nung sintu-sintu na yun. Kuha natin, alam natin yung estratehiya na yun. Diba? O parang EJK lang yan. O pagka EJK, mabenta. Kaya itong mga mainstream media na to, pagka binuka na bunga nga ni Ping Lacson, ang issue itong si Senator Rodante Marcoleta ay China. Oh, yun na. Pero yung kanyang pagiging protector ng mga nai-involve dito sa flood control, hindi naman natin maano diyan. Maliliis siya na nga, hindi makakailayan ni Pinky. economic zone at saka yung West Philippine Sea, pareho? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. To my knowledge, Your Honor, I refrain to... Mr. Chair, if I may. If I may interject. I think Yes, the Honorable, nominee is not competent of answering the questions with regard to the West Philippine Sea. Maybe we can ask other Katabi yun ni Ping Lacson. Hindi yung makasagot kaya tinulungan ni Ping. Nandito pala si si Boy Tago. Si Pinky. competent nominees to answer the questions from Senator Marcoleta. Thank you.
The chair would like to, May I know what is your position, General? Assignment. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Piping Lacson na Currently, yun, I'm katabi niya, serving oh. as Infantry Brigade Commander in the Philippine Army. Ako hinihintay ko talaga magpang-abot tong mga to eh. Itong si Ping Lacson at itong si Marcoleta. Huwag sabunutan ha, sapakan eh. Hinihintay ko yun eh. Itong bigyan ng isa ni Senator Rodante Marcoleta itong... para makita niya na hinahanap niya. Yung tipong... kasi for the longest time, ika nga yung mama na yan pagka nasa Senado, pagka binuka niya bunganga niya, akala niya lahat na sinasabi niya talagang tama. Akala niya lahat na sinasabi niya pinapaniwalahan na siya ng Pilipino. Pues, meron ng Rodante Marcoleta sa Senado ngayon, Pinky Boy. So you're not privy to the situation and the condition of the West Philippine Sea? For the Philippine Army, sir, our mandate is to support the effort of the Philippine Air Force and the Philippine Navy. And part of that is to enhance our maritime domain awareness, Your Honor. But mostly on our communities in our respective area of responsibility, Your Honor. Honorable Marcoleta. Mr. Chair, kasi po, kaya ko lang naman binibilibor ang isyong ito dahil sa tanong po ni Congressman Albano. At tama naman po yung sinagot ni General. Ipapagtanggol naman talaga natin ang ating maritime rights, sabi niya, Pinga, naririnig mo yan. in the West Philippine Sea. Alam po ninyo, Mr. Chair, kung hindi po kasi natin alam ang hangganan ng saganang atin, pati po yung mga fiscal policies natin magkakaproblema eh. Pati yung ating operational policy. Ano po ang ibig ko sabihin, Mr. Chair? Yung lamang pagpapatrolya po ng halimbawa ng Philippine Navy, hindi naman niya alam kung hanggang saan. Hindi ba kailangan alam natin hanggang saan ang ating i-enforce ang ating mga batas? Yung enforcement po ng batas natin, dapat tukoy na tukoy po natin yung hangganan. Ang ibig po ba ninyong sabihin, General, sa kalakihan po ng Armed Forces of the Philippines, hindi po nila nabanggit sa inyo para sa ganun alam natin kung anong ating ipinagtatanggol? Yung isang Commodore sa Philippine Coast Guard, nagpupunta sa lahat ng mga paaralan. Nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea. Meron pa nga po ako nakitang reel sa social media, Mr. Chair. Ang una niyang tanong sa mga estudyante, mga kabataang estudyante, where's the West Philippine Sea? Siguro po, General, napanood na ninyo siya. Maraming pagkakataong pumupunta sa mga eskwela. Okay lang naman po yung ituro natin talaga eh. Tulungan natin ang ating mga kababayan, mga estudyante, lahat. Para malaman nila, ano ba yung West Philippine Sea? Ang problema po, General, hanggang ngayon, wala pang nagdo-drawing ng West Philippine Sea. Marami pong nagsasabi sa atin, paulit-ulit na lang nating sinasabi ito eh. Kasi po, 14 na taon nang nakararaan, pinado-drawing po talaga. Pangulo na ng Pilipinas ang nagsabi sa magitan ng kanyang administrative order. 14 years ago, sinabi na po eh, i-drawing ninyo ang mapa ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. Sabi pa niya sa DFA, pagtulungan nyo ng NAMRIA para i-deposit ninyo yung mga mapa at mga kaukulang charge sa opisina ng UN Secretary General. At i-notify nyo lahat ang international organizations. Mr. Chair, ito po yung mga hakbang, ito po yung mga steps para sa ganun, mai-drawing natin ang West Philippine Sea. Bakit hanggang ngayon po hindi na i-drawing? Yun lang naman po yung tinatanong natin. Yun, sa NAMRIA. Sasabihin na naman natin, paano natin natin? Paano po yung budget natin? Ang dami po bahin po natin ang ating GAA for 2026. Department of National Defense, Department of Natural Resources, Environment,
Pati po siguro DOTR, mapapansin niyo dyan, may budget na nakalaan para sa West Philippine Sea. Hindi po ba malinaw man lang dapat alam natin ang hangganan, General? Makikipagtalo ba kayo sa akin na importante pong matukoy natin ang hangganan ng ating West Philippine Sea? Masama po ba yun, General? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. We welcome the idea, sir, and rest assured that this will help us to understand more on the status of the WPS issue in the armed forces. And we assure you, Your Honor, that the armed forces will always Ako, bilib na sana ako sa armed forces natin eh. Sa totoo lang, bilib na ako eh. Magiting, tapat, matapang. Yun ang pagkakaalam ko noong una. Pero pagkatapos nitong issue ng flood control, nung nung sa pananahimik nitong armed forces na to, hindi ko alam ha. Hindi ko alam. Ako, gusto kong suportahan. Isa sa pinangarap natin profession yan eh, maging mandirigma, maging sundalo, di ba? Pero nung nakita ho natin ang ginawa nila, yung mga high-ranking official nila, alam naman natin, siyempre nandun sila sa chain of command. Hindi sila basta-basta pwede. Nag-intindihan din naman ho natin yun. At doon sa mga retired na nagsalita, saludong-saludo ho tayo sa kanila. Yung mga nabalitaan natin, yung pananahimik nila, yung pagiging neutral nila. Kahit na masyado ng obvious na ang administrasyon talaga na to ang may pakana o mastermind, ang dating parang ewan ko ba, bahala kayo dyan. always follow the national policy direction of the government, and we will always follow the chain of command, the directive of our higher headquarters, Your Honor. Salamat po sa sagot ninyo, General. Sa mga tweet, sumasang-ayon po kayo na dapat lamang talaga matukoy po natin ang hangganan ng saganang atin. Tama po yun? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Hindi, tama po yun? Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, General, maski po sa ating mga batas, tutukuyin ko na po, Republic Act 12064. Pag binasa po ninyo ang definition ng West Philippine Sea, tumutukoy po sa maraming bagay ng ating karagatan. Una na po yung ating Luzon Sea, yung ating exclusive economic zone, yung Baho de Masinloc, and the maritime features of the Calayan Island Group. Kaya kailangan po nating matukoy talaga. Yun lamang po. Meron tayong definition sa batas. Meron tayong kautusan ay binigay sa NAMRIA at sa Department of Foreign Affairs. I-drawing na yung mapa upang makilala na kung nasaan talaga ang West Philippine Sea. Tingnan po ninyo, General. 1953, kung inyo pong susuriin ang mapa ng daigdig, lalo na ang karagatan. Yung ating Eastern Seaboard, nandun po yung Philippine Sea. 2000 po, dinrawing uli yun. Kasi po, every now and then, dinudrawing talaga yun. Nandun po pati coordinates, pati charts. 1953 pa po, or 74 years ago, ang Philippine Sea nakadrawing talaga doon. Pati ang mga coordinates niya. Kung nagawa po natin na i-drawing ang Philippine Sea on the Eastern Seaboard, bakit hindi natin kayanin i-drawing uli ang West Philippine Sea on the Yan. Western O yan ha, malinaw mga bata na Senator Rodante Marcoleta, ang gusto lang niya magkaroon ng kaliwanagan para pagka merong umaangkin dyan, isasampal natin. Ayan na, nakadrawing oh. Nasa NAMRIA oh. Sinumiti namin sa UN yan oh. side of our country. Yun po talagang dapat natin gawin. Pagsikapan. Tinatanong ko nga po kaya po nagpatawag pa nga ako ng naggawa po ako ng resolution. Pinatatawag ang NAMRIA, pinatatawag po lahat ang may kinalaman sa pagdodrawing ng ating West Philippine Sea. Meron daw pong sumagot, kamakailan lang. Samantalang alam ko po sa March 12, bukas po, umpisan sana nating ayusin ito. Oh.
Ewan ko po kung totoo. Meron daw sumulat sa Department of Foreign Affairs at saka sa DND. Oh. Siguro si Ping Lacson yun. Hindi raw po daw pwedeng pag-usapan sapagkat ito po ay nag-involve ng national security. Nako, Ping Mr. Lacson Chair. ha. Si Commodore Tariela, si retired Justice Antonio Carpio, si Batong Bakal na profesor sa UP, satsat ng satsat sa ating media. Mr. Chair, Oh. may I interject? Ay, O teka lang. Ba't mo interject? Totoo naman, satsat naman talaga na satsat. not yet finished, Mr. Chair. I will request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I to want to finish my interject. statement. If I may follow Just to upon finish my the statement, immediate Mr. Bastos talaga tong si Risa Hontiveros. Patapusin mo, madam! Huwag naman kita si Batong Bakal, si Tariela, nagwawala siya. Chair, and then I will allow her. Salamat po. No, I'm asking the chair's permission, sir. I can wait until after Session the is Senator suspended. Marcoleta. Yun na. Ayan na. O, suspended tuloy. O, tuloy natin. Thank you, Honorable. Nagtaka lang po kasi ako, Mr. Chair, kahapon. Bigla na lang nangyari na sumulat daw po, kaya hindi ko po nalam kung totoo. Pero sinabi po ni Chairman ng Foreign Relations, kagabi lang, na defer muna yung aming meeting o hearing bukas dahil nga po ang daw po hindi ko po sinasabi. Sumulat daw po ang pati NAMRIA at ang Lupit na DND disclaimer na ang matter na to will involve national security. Kaya lang po ako nagtaka sapagkat yung mga iba na nagpunta sa media, nagsasalita about West Philippine Sea, wala naman pong nagsasabi na huwag ninyong pagtalunan yan. Eh yun po ay media pa po yun eh. Kumakalat sa buong Pilipinas. Kaya minabuti ko na pong dito namin pag-usapan, dito na lang sa Senado, pagkatapos sasabihin nila, kung totoo pong sinabi nila, nakakapagtaka naman, bakit hindi natin dito pag-usapan? Anong national security ang involved dito? Yun lamang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable Risa Hontiveros. Ayan, Risa. Risa na ho tayo. So ito na talaga ang bakbakan. Dito na ho tayo babalagbag niyan. Naku, yari tayo. Salamat, Mr. Chair. Ang akin lang po sanang interjection kanina na nag-submit ako dun sa tamang hiling naman ng colleague na magtapos sila and based on the ruling of the chair. Huwag ka kasi sabat na sabat, anak ng tokwa. Hiling nyo yan eh. Pagka yung sila, Senator Rodante Marcoleta naman, kung kahit anong kababuyan mga pagsabihin nyo, pinapatapos kayo. Pero pagka sila na nagsasalita, dakdak kayo ng dakdak. Ng toko. Mag-vlog ka. Gayahin mo si PH Update. Yung tipong kaya kitang i-post. Diba? Ako yung chairperson dito. Kaya ko mag-interject, Brad. Chair, ay wag po sana nating sasabihin na ang mga sinasabi ni na Commodore Tariela, Ayan, pagtatanggalin si Tariela. Senior Associate Chief Justice Carpio at isa pang binanggit kanina ay mga satsat. Satsat Dahil naman. mga seryosong pananalitan. Mga ano ba ibig sabihin ng satsat? Daldal, salita. Oh, ano satsat? Ikaw ba, ano ba ginagawa mo niyan? Sumasatsat ka. Diba? Ang ginagawa ko nito, sumasatsat ako. Luko-luko. Ano ba ibig sabihin ng satsat? Pagka nag-ano ka, ano na naman sinasatsat mo dyan? Oh. Alam mo, sinatsat sa akin ni ganito. Lita nila iyon. Talaga Kahit si, kadebate si man Risa. sila o hindi. Si Lisa talaga. Oh, nawala yung audio mo. Sobra kasi yung pagsatsat mo eh. Tigilan mo yung satsat ka na satsat. Langya ka, Risa. Alam po ninyo kung bakit ko Honorable ginamit. Marcoleta. Alam po ba niyo kung bakit ginamit ko yung satsat? Hindi ko lang po alam kung ano ang pagkakaintindi po ng ating kasama ron. Pero yung satsat po, walang implication na masama yun. Kaya ko po ginamit yung salitang satsat. Kapag sila po ay nagsasalita, wala pong batayan eh. Halimbawa po, yung sinabi ni Justice Carpio, hindi na po kailangan ng coordinates para po i-delimit natin ang exclusive economic zone. Yan. Mali po yun eh. Magkakamali po, pati ang mga taong bayan maniniwala sa kanya sapagkat dati siyang magistrate ng Supreme Court.
Mali po yun eh. Ang dami pong babanggain na artikulo ng UNCLOS pag pinilit niya yun. Pati po yung mga pasabi, regular na reminders po ng opisina ng UN Secretary General. Kaya ko po sinasabing satsat. Yun naman pong professor sa UP. Ano pong pinagsasasabi niya? Nag-submit na raw po ng mapa ang NAMRIA sa United Nations. Satsat din po yun, Mr. Chair. Kahit nga po ngayon dito, matutukoy natin, i-open lang natin ang website kung alam po nung professor ng UP na wala tayong sinasubmit na mapa. Alam po ba niyo kung ano pinapakitang mapa ng NAMRIA? Administrative map, Mr. Chair. Ang administrative map only shows the political subdivisions of our country, regions, mga probinsya. Hindi po yun yung mapa na hinihingi po para sa ganon magkaroon ng hakbangin para finally ma-drawing natin ang West Philippine Sea. Marami pong proseso yun eh. Maraming proseso yun. Hindi pala niya naiintindihan, satsat na sila ng satsat doon. Oh, yung Commodore Tariela naman yan. Yan. Pinayagan ba siya ng CHED na sabihin kung nasaan ang West Philippines? Eh, hindi naman niya po tinutukoy. Pakinggan po natin yung kanyang discussion. Miski isa doon, kaya ko lang po nasabing gano'n. Lumalabas sa social media, lumalabas sa mainstream media, buong Pilipinas nagtatalakay sila. Wala isa man na nagsabi that that issue involves national security. Bakit po nung ako gumawa ng resolution para dito natin pag-usapan, formally, bakit biglang naging national security? Nako po, Ping Yun lang Lacson. naman ang tanong eh. Di po ba mahalaga sa kanila na ayusin nating lahat dito? Ito po ang bagay, ito po ang formal. Dito po mismo sa Senado. Dito po natin ayusin lahat ang hindi pinagkakaintindihan. Hindi yung radyo dito, TV dito, lahat sa alimbayan. Dito, yun ang gusto kong mangyari. Bigla na lang nagkaroon ng national security. Nakakapagtaka naman. Mr. Chair. That's the only point. Salamat po sa sagot ninyo, General. Talaga pong kailangan lamang na talagang yung hangganan ng ganang atin, matukoy natin, madilimit natin, yun ho ang inihingi ng batas. 14 years ago. Yun po yung hahanapin ko sana sa NAMRIA. Bakit hindi niya ginawa 14 years ago na nakararaan? Para matulungan po kayo. Para hindi po kayo parang nasa kadiliman, hindi natin alam hanggang hangganan. Makatulong po sa inyo lahat yun. At tama po yung gagawin nyo. Ang mandato po ninyo, tama rin po yun. Proteksyonan ng saganang atin. Pero pangkaraniwan na, kailangan alam natin ano ang hangganan ng saganang atin. Wala pong masama doon. Salamat po, Mr. Chair. Ayun na nga mga kababayan, doon na ho natapos ang pag-soplak na itong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Risa Hontiveros. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Saludo.